si Yuba nga imong Diyos, magauban ka nimo bisan asa ikaw paingon. Lambot ta. Halangdon sa limbawa ng mga Diyos, Lord God, salamat Panginoon ng kabutagon, salamat Lord sa imong kaismatan sa mga kinabuhi. Salamat Lord kay nakamata na sa amin. Uban Lord, namatulog na lang sila Lord, apan kami gitagaan pa nimong lumoy ang makinabuhi Ginoo nga makasimbag, makadayon diha kanimo. Salamat Lord sa imong kaayan ng tibok adlaw sa bulhatod karon ikaw magapatiwala. Labi na Ginoo sa pagmensahe karon sa iyong pulong, ihatagan ako Lord ang kaalam nga langit nun. Tungod kay wala ako'y mahimo Lord kung wala ikaw o pasaylo ang Ginoo sa tanan na akong nakalapasan. Tugyan ako kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang atong text karon Joshua 1:9. Nagaingon, wala ko ba ikaw subuan? Magmakusganon ka o magmaisog, ayaw pagkahadlok o dili ka magmaluya kay si Yuba nga imong Diyos, magauban kanimo bisan asa ikaw paingon. So sumala sa ato ang kuan karon emphasis about prayer. So atong first Sunday mo ni ang lesson nga ang i-review lang sa nako no. Ang lesson na to sa atong mensahe, lessons of prayer in the Bible. Lesson of prayer. So sumala sa akong giingon na ay duha ka klase nga kahadlok. Good prayer o bad prayer. Ang good prayer which is respect from God. Ang bad prayer which is to be afraid. Kaya mahadlokon ka nga murag ko anak ay good. So, naitulo, there are 3 lessons about prayer. Ang una na itong gisgutan, atong first Sunday, ang number 1 na lesson, prayer is a natural first reaction. Second, prayer comes from a lack of knowledge. Ug ang ikatulo, prayer will keep you from succeeding in life. So, nahuman naman ning atong first, no, katong prayer is a natural first reaction. Kinatanan lisod sa natong kahadlok, mubatik yung tao, kahadlok, first reaction yun nato. Walay tao siguro nga di kahadlok kay mao na ato reaction. Pero I hope nga diha na ataman so wala atong mga example nga nadaog nila ang ilahang kahadlok. So karon ang ating isgutan, mao na pod ang fear comes from a lack of knowledge. Okay. Ang atong isgutan dere, okay, mao ni siya. Kita nga mga human being, kuan kita, sumala sa akong giingon atong niagi, gifted ta sa pagka mahinadlokon, di ba? Hadlok dayon ta, nabalagan na dayon ta. Daghanay kay ta mahuna-hunaan nga dili kinahanglan nato ikahadlok murag say advance kay atong manahuna manang hadlok na ta dayon ta. Sama ato akong giingon nga tong boat dial nga nikalit og ring, bisan ako ana basta na nagay manawag hadlok labi na di magkuan murag bati ug kakulba nga muring tapos walay mo tubag si kag hello niya walay ni tubag pag ano di ato gilikuran na dito niya iyang cellphone mo to gilang boat dial niya kuan na dito siya wala to tuyo ang gitawagan ka pero nay panahon ana nga mabati si kag kahalog na unsa na imong relatives labi na og anak nimo mo babana ni kalit na tawag niya di na mo tingog so daghanay na dayon ka imagination nga hitabo na imong nakuna so karon at nganong fear comes from a lack of knowledge. Ang atong example diri nga atong hisgutan na makita diri sa 2 Kings 6:15 ikaduhang hari 6:15 atong makita diri kana servant ni Elishu. Kanang servant ni Elishu iniingon siya sa paggawas niya sa ilahang gipuy-an ni Elishu. Paggawas niya, nakita niya nga daghan na kaayo, sumala sa story, daghan na kaayong mga naglibot nila nga mga kaaway kay ipasubuan guni si Elishu sa background ani nga kuan, ipasubuan guni si Elishu nga ipa padakop gani kay kanang kalaban nila nga nasod, matinga sila nga kada sulong permiti man sila maunhan ngano man kinsa man ning
sumbong, kaingon nila na ay ng traidor. Pero niingon man na ay nakaingon nga, kanang si Eliseo nga propeta, nakabalo siya sa imong mga plano, o na nga, sa kung sa kanus mo solo, mahibawaan na nila, makapangandam sila. So, pasubuan niya nga, kidnapon si Eliseo. O mauna to nga, pagkabuntag, na iyang servant, pagawas niya mo iyang nakita, ang daghan kaayo nga mga kaaway nga naglibot sa ilaha. So, nganong nahanlok mo siya? Nahanlok siya because he did not know what Elisha know. Si Elisha niingon, Elisha's servant was afraid because he did not know what to do. Wala siya nahibalo kung usay angay buhaton na ani daghang kalaban. Sa laing bahin, si Elisha wala mahadlok. Pag-report niya nga, kanang agalon, kanang naay daghang kalaban dito, naglibot na nato, pati kadaghan. Pero sa Elisha, wala mahadlok sa gisulti sa iyang servant. O sa iyang dito ba? Don't be afraid. Mao nang 2 Kings 6:15. Don't be afraid. So, those who are with us are more than those who are with them. So, sa giingon ni Eliseo, ayaw kahadlok. Kay kanang naa nag-uban sa ato, mas daghan na kay sa ilaha. So, nganong wala man makita sa servant, kanang nakita ni Eliseo. So, tungod kay sa iyang kakulang sa kaalam. Wala siya makita nga ang angels mas daghan pa ang nagbantay sa ila kaysa katong mga kalaban. Tungod sa iyang pagkakulang sa iyang kaalam. Okay. Not knows God's provide makes us purple. Diha sa Biblia, ang Diyos nagahimo og mga saad kanato. Nagpamatuod nga diha kita kinahanglan dili mahinadlokon. Sa Biblia daghang kitang mga verses nga makita no nga ang Ginoo sige balik-balik nga ayaw mo kahadlok. Labi na to atong ibasa gay na nga Joshua 1:9, di ba? Magmauswagon ka, ayaw kahadlok, kay uban ako, bisan asa ka mo adto. Pero bisan unsa kadaghan sa mga scriptures nga gipadala sa Ginoo sa ato para dili uta ta mahadlok. Kita padayon gihapon ta nga mahadlok. Nganuman tungod kay wala ta magbasa sa Biblia, kulang ta og basa sa pulong sa Ginoo, kulang ta og knowledge, mao na nga mobati ta og kahadlok. Sama sa servant ni Eliseo nga dibati siya kahadlok tungod kay kulang ang iyang kaalam. Mao po na ang ato usahay nga bation nga nganong dali naman kay kumahadlok tungod kay kulang pud ta og kaalam. Ang Ginoo naga-provide sa ato og daghan nga mga teksto nga dili ta angay mahadlok pero padayon gihapon ta nga nahadlok tungod kay wala nato gitun-an ang iyang pulong o wala po nato ni siya ikuan ba gi-meditate ang iyang mga pulong. So naa diri ang mga scripture. Number 1 na scripture diri atong kanang sa Psalms 23. Kanang whole chapter sa Psalms 23. Nagahisgot na siya about sa kanang pag-uban gid sa Ginoo sa ato. So kinsa naka-memorize sa Psalms 23 whole chapter. So ako memorize na ko na sukat pa na sa gaway pa ko. Mahadlok na ito mo na ako memorize. So kani nga kapitulo pag mobati kahadlok imo lang gid siya kung na-memorize mo ni memorize gid nimo ni kay diha dayon mawala ang imong makuan ka ba ang imong hadlok masapawan gyud siya o paglaom sa Ginoo. Unang kinahanglan nga mag-memorize ta aning mga inaning nga scriptures. Memorize na to o kaya basahon na to kay i-provide na ni siya daan sa Ginoo para dili ta magpabilin nga mahinadlokon. Kanang Psalms 91, okay? Kini nga chapter nagsulti mahitungod sa pagpuyo diha sa puloy-anan sa atong Dios nga labing gamhanan. Og dili kita angay mahadlok sa panahon sa pagkagabhion. Kaning Psalms 91, dili ko wala ko ani naka-memorize no pero kani siya every alas
usa to nga oras pa alas 10 sa gabi eh. Pero hindi ginako ni madunggan sa Paris Drive kay mao gini ginakuan sa sundalo kanang sa kampo na sa sundalo ginakuan gid nila ni gina-recite gud nila kada alas 10 sa gabi. Alas 10 na kay gikuan na nila ni nga chapter. So mo ni ang mga verse mo ni ang chapter sa mga sundalo. So kita pod ani sundalo man ta sa Ginoo ato pod siya nga i-meditate ni siya nga chapter kay i-provide sa Ginoo sa ato para ta dili magkinabuhi diha sa kahadlok. Kay first ginako ni nadungog kay dili magunikomon ang common Psalms 23 man sa mga sundalo din sa Paris Drive kanang kampo din ha mao gid ilang paborito nga chapter. Kanang John 16:33 si Jesus nagpahimangno sa iyang mga tinun-an ug kanato nga dinha ni kalibutan na adunay daghan nga mga kalisdanan pero atong hinumduman nga dili kita agay mahadlo kay ang kalibutan gidaog na sa Dios ug ang og nadaog na kini niya madaog usab nato kini pinaagi sa iyang tabang. So si Jesus mismo gipasidaraan ta niya kay ang pagpangalagad sa Ginoo dili man dayon hay di man gid ingon nga magpahayahay. So makaagi kita daan og mga kalisdanan na mga kalisdanan magian sa mga Kristohanon pero kana-kana nadaog na ni Jesus. So kay nadaog man na ni Jesus, kaya po nato na nadaogon. Pinaagi sa iya tabang. So mao ni ang text nga gihatag sa Ginoo para sa ato. O ang sunod kadang akong ibasa gina nga atong key verse Joshua 1:9. Indutay daghay na ka memorize ani. Dili kita angay mahadlok tungod ay ang Dios nagauban kang Joshua, ang Dios magauban usab kanato bisan asa man kamo adto. So ang Ginoo the same yesterday, today, and forever. Kung giubanan sa Ginoo si Joshua sa una nga panahon, kita pud ubanan pud sa Ginoo. Ang ato lang ni siya nga i-meditate ni nga mga scriptures para ang atong kahadlok kay tanan man kita mabatik kahadlok makuan na to, madaog na to ang atong mga kahadlok. Sama sa nahimtabo sa unang natong puntos nga nahadlok sila si Elijah, si Esther, ang mga Israelites pero nadaog nila ni pinaagi sa Ginoo. Kita pod madaog pod nato ni kung naga-meditate ta kay ang pagkahadlok nagasulod na siya tungod sa atong kakulang sa pagkuan kaalam. Kulangan sa kaalam maong nakuan ta mahadlokon ta. Daghan pa kaayo mga bersikulo nga angay natong pagaton-an aron mahimo kita mas kanang kuan ba kan makinaadmanon sa iyang balaang protection o kamao nga kanang kabalo ta ba nga makahimo ang Dios og bisan usa pinaagi sa iyang gahom. Wala imposible sa Ginoo. So mao ni ang atong kuan karon nga basa kita sa Biblia, meditate kita ani day and night kay tungod ana madaog nato ang kahadlok. Sumala sa atong kuan karon lesson, 3 lessons about fear. First, katong ang fear is a first reaction. Second, tungod sa imong pagka-lack of knowledge. So, ang ikatulong nga punto next Sunday na naman o dili ra tataman. I hope nga kunta ani gamay nakatuon ta gamay ani nga lesson karon. Salamat sa Ginoo. Lord God, salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong gugma sa imong posisya. Salamat Ginoo sa imong pulong karon Lord nga di gid mi magkinabuhi na pagdukon Ginoo. Kun dili magtuon gid mi karon sa imong pulong kundi ang tanan gi-provide na nimo Ginoo para namo. Pero wala kini mahimo God kung kami mismo wala mi nagatuon sa imong pulong, wala mi kaalam kun kanimo. Bigyan na mo kanimo ang tanan kinagisnalan ni Jesus. Amen.